Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Dear Mr. Romantico, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jessa, 44 years old at taga Calamba City, Laguna. Kung tutuusin, nasa akin na siguro ang lahat. Kagandahan, pera, rewarding na trabaho, bahay, kotse, at maayos na pamumuhay. Sabi nga ng malalapit kong kaibigan, very qualified na raw ako mag-asawa. Pero ako, kung pipili man ako ng lalaking mapapangasawa, isa lang ang aking gusto. Si Calixto, o mas kilala bilang Calix. Kababata ko siya, Mr. Romantico. At 13 years old pa lang ako, may crush na ako sa kanya. Kaya nung makagraduate kami ng college at makapagtrabaho, hinintay ko siya na manligaw o kahit magpakita man lang ng kaunting interes sa akin. Pero lumipas ang mahabang panahon. Kaya ka ngayon, Calix, ano bang babalita mo sa akin? Jessa, ano? Sinagot na ni Tricia ang panliligaw ko. Ano? Ibig sabihin, girlfriend mo na siya? Oo. Alam mo ba, college pa lang tayo noon, pangarap ko nang maging girlfriend at asawa si Tricia. After 8 years, nagbunga din yung panunuyo ko sa kanya. Congratulations sa inyong dalawa. Eh, bakit parang malungkot ka? Hindi ka ba masaya para sa akin? Pilitin ko mang maging masaya. Pero hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Lalo na nga, matagal na ako may gusto sa'yo. Ano? First year high school pa lang tayong dalawa, may gusto na ako sa'yo. Kaso, never mo ako napansin noon. Nung mag-college tayo, masaya na ako nung napansin mo na rin ako. Kaso, bilang kaibigan lang. Ang dami kong ginawang sakripisyo para lang matutuhan mo akong mahalin. But I guess, lahat yun, kulang pa sa'yo. Jessa. Calix, alam mo, sa totoo lang masakit. Masakit para sa akin na hindi mo mapansin at maramdamang mahal kita. Higit pa sa buhay ko. I'm sorry kung hindi ko kayang ibalik sa yung pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Kaibigan lang ang nararamdaman ko para sa iyo eh. Okay. Tatanggapin ko kahit masakit. Pero, pwede ko bang malaman kung ano bang meron kay Tricia na wala sa akin? Oo, inaamin ko. Mabait ka, maalaga, maalalahanin. Pero kahit anong gawin ko, si Tricia ang gusto ko. Sa kanya ko nakita ang hinahanap ko sa isang babae, sa isang asawa. Ganun pa? Patawad kung nasaktan kita. Alam ko, makakita ka pa rin ng lalaki mas nararapat kaysa sa akin. Hindi ka, Alex. Jessa. Ikaw lang ang lalaki mamahalin ko. Kung hindi mo man ako kayang mahalin, mabuti pa, mabuhay na lang ako mag-isa. Jessa, eto. Pinagtimpla kita ng paborito mong tsa. Hindi ka muna magkakape kasi palagi ka nalang puyat. Tingnan mo naman yung itsura mo. Halatang sobrang depressed ka. Salamat po dito sa tsa, Ma. Baka pwede kitang matulungan sa problema mo. Ma, huwag kayong mag-alala sa akin. Siguro nasasaktan yung puso ko ngayon, pero sinusubukan ko naman pong mag-move forward. Dahil ba yan kay Calix? Yes. Wala na pong pag-asang mahalin niya ako. Alam ko, sasabihin niyo sa akin, marami pang lalaking pwedeng magmahal sa akin, pero nakapag-desisyon na ako. Si Calix or no one. Ang ibig mo sabihin, hindi ka na mag-aasawa?
Ano na nga po? Anak, sasabi mo lang yan kasi hindi pa dumarating ang lalaking nakatakda para sa'yo. Pero oras na dumating na siya, makakalimutan mo rin si Calix. Sana nga, Ma. Pero kung hindi, happy na akong mamuhay na single. Ay, grabe kang magmahal, Jessa. Pero bilang iyong ina, ayoko nakikita kang nasasaktan ng kalooban. Kung hindi mo man matagpuan ang totoong pag-ibig mo, huwag kang mag-alala. Nandito naman ako para samahan ka at damayan ka. Hinding-hindi ka mag-iisa sa buhay. Mr. Romántico. Iyon na siguro ang pinakamasakit na parte ng aking buhay, Mr. Romántico. Ang malamang hindi ako kayang mahalin ng lalaking pinakamamahal ko. Masyadong nadurog ang aking puso. Pakiramdam ko noon, bibigay ang aking mundo. Kaya halos masiraan ako noon ng bait sa kaiiyak at kaiisip kay Calix. Mabuti na lamang, naroroon ang mga kaibigan at pamilya ko upang sumuporta sa akin. Dahil kung hindi, baka tuluyan na akong na-depressed. Lumipas ang ilang buwan. Isang nakapanlulumong balita ang nalaman ko. Dahil ikakasal na raw si Calix at Tricia dahil buntis na ang babae noon. Hindi nagtagal, lalo akong nasaktan nang makatanggap ako ng invitation sa kasal ni na Calix at Tricia. Hindi na sana ako dadalo kung hindi na lang ako pinilit ang kaibigan ko na si Todd. Nang sumapit ang araw ng kasal ni na Calix at Tricia. Jessa? Oh, ba't di ka sumamang magpa-picture doon sa bagong kasal? Bakit ako sasama sa kanila? Nakita kitang nag-iisa dyan sa isang sulok. Dapat nga ako magtanong sa iyo niyan Wala akong gana. Bakit naman? Teka, namumula mata mo. Umiyak ka ba? Huwag mo na lang akong pasinin, Todd. Bakit ka umiiyak? Dahil ba kay Calix? Oo. Kung di ko ba siya mahal, hindi ako masasaktan na makita siyang kinakasal sa ibang babae. Mahal mo pa rin pala si Calix. Mahal ko pa rin siya. Sa totoo lang, nasasaktan ako. Ewan ko ba kung bakit hindi siya matanggal sa isip ko. Masakit. Jessa, may asawa na si Calix. Tanggapin mo na hindi na kayo para sa isa't isa. Maraming lalaki dyan ang nararapat sa pagmamahal mo. Hindi lang si Calix ang lalaki sa mundo. At saka, malay mo, yung lalaking totoong nagmamahal sa'yo, nasa tabi mo lang. What? Sa totoo lang, Jessa, nasasaktan ako sa tuwing nakikita kitang malungkot at nasa ganyang kalagayan. Naaapektuhan kasi ako dahil kaibigan kita. Please, learn to get away and move on. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa puro kalungkutan. Jessa! Jessa, halika. Sumama ka naman dito sa picturean. Jessa, tinatawag ka ng mga bagong kasal. Come on. Sumama ka raw sa picturean. Ayoko, hindi ko kaya. Ano ka ba? Pinapakita mo, affected ka pa rin eh. Parang pinakikita mo sa kanila na talo ka. Pumunta ka na doon. Samahan mo ko. Sige. Sasamahan kita. Para magkaroon ka ng lakas ng loob na lumapit sa bagong mag-asawa. Jessa? Oh, anong ginagawa mo dito sa labas ng reception? Bakit hindi ka sumasama sa kasiyahan sa loob? Nagpapahangin lang ako. Ikaw, ba't nandito ka? Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Nagpaalam ako sandali kay Tricia kasi napansin ko nawawala ka eh. Okay ka lang ba? Napapansin ko kasi kanina ka pa parang napakalungkot. Kung aaminin ko sa'yo, nasasaktan pa rin ako.
na ikinasal ka na sa iba. Magagalit ka sa akin. Ganun ba? Pero tanggap ko na rin naman. Hanggang magkaibigan lang tayo. At kahit masakit sa akin na makita kang masaya sa piling ng iba, nagpaparaya na ako. Ang importante lang naman, makita kitang masaya. Makita kong masayang taong mahal ko. Congratulations and best wishes sa inyo ni Tricia. Napasandal na si Jessa sa balikat ko dahil sa antok. Okay lang. Matulog ka lang na mahimbing. Mahaba pa ang biyahe natin pa uwi. Oh, God. Sorry, napasandal na ako sa'yo. Grabe, nakatulog ako sa haba ng biyahe. Okay lang kung sumandal ka sa akin habang natutulog. Sige na, matulog ka uli. Mahaba pa ang biyahe natin. Todd. Bakit? Huwag mong sabihin sa akin na nalulungkot ka na naman dahil ikinasal na si Calix kay Tricia. Oh, nalulungkot pa rin. Pero alam mo, nababawasan ng konti yung lungkot ko. Pag nandiyan ka sa tabi ko, tsaka pakiramdam ko, safe ako. Thank you, ah. Alam mo namang malakas ka sa akin. At saka, love na love ko ang kaibigan ko. Kaya gagawin ko lahat. Mapasaya lamang siya. Sana ikaw na lang si Calix. Oh. Oh, bakit? Sana ako na lang si Calix. Pakiramdam ko, hindi mo talaga ako kayang mahalin bilang ako eh. Oh, I'm sorry. Okay lang. Sanay na akong masaktan ng kaibigan ko. Sorry talaga. Huwag ka na magtampo sa akin, ha? Jessa, okay lang sa akin kahit na hindi mo ko piliing maging boyfriend o asawa. Huwag lang sana masira ang samahan natin bilang magkaibigan. Huwag ka sana magbago kahit na matagpuan mo na yung true love mo. Yes, pangako yun. Magiging best friend mo ko forever. Mr. Romantico. Unti-unti ko namang natatanggap na hindi talaga si Calix ang itinadhana para sa akin, Mr. Romantico. Pero talaga hindi ko siya magawang kalimutan. Samantala, maraming lalaki ang nagpakita ng intensyon na mahalin ako. Isa na doon si Todd. Pero wala ni isa sa kanila ang pumukaw ng aking atensyon. Si Calix lang talaga ang first and last love ko. Nagtataka ako, anak. Ano ba okasyon at nilibre mo ako ngayon sa isang mamahaling steakhouse? Teka, huhulaan ko. May love life ka na? No, ma. Oh. Asa pa kayong magkaka-love life ako? Nagsa-celebrate po tayo ngayon kasi promoted na ako as general manager. Ay, talaga? Wow, congratulations, anak. Nagbunga din yung ilang taon mong paghihirap sa trabaho. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay niya sa akin yung matagal ko nang pinapangarap na promotion. Natutuwa ako kasi ako raw po yung naging pinakabatang general manager ng company namin. Masaya ako para sa'yo, anak. Kung tutuusin, sa'yo na ang lahat. Kagandahan, pera, bahay at lupa, kotse, rewarding na trabaho. Isa na lang talaga ang kulang. Ang magkaroon ka ng love life. Ay, naku, ma. Mabubuhay ako. Kahit wala akong mapangasawa. Besides, hindi pa po ako handa. Anong hindi handa? 33 ka na, anak. Sa edad mong yan, dapat may sarili ka ng pamilya. Kaso pag nagkaroon na ako ng sariling pamilya, paano na kayo? Oh, huwag mong intindihin yon. Ang mahalaga sa akin, yung kinabukasan mo. Gusto kong magkaroon ng saysayang buhay mo. Yung maranasan mo ang pag-ibig ng isang asawa at mga anak. Mas gusto kong kasama kayo. At saka,
Gustuin ko mang magkaroon ng sariling pamilya. Wala pa ako nakikita na lalaki na karapat dapat para sa akin. Si Todd? Di pa ba karapat-dapat yun para sa'yo? Kaibigan ko lang siya, Ma. Bakit? Si Calix pa rin ba ang laman ng puso mo? Anak, 10 taon na ang lumipas simula nang ikasal siya kay Trisha. Masaya na sila sa buhay nila. Panahon na para ikaw naman ang lumigaya. Bakit, Ma? Sa tingin niyo ba, hindi ako masaya na kapiling ko kayo? Jessa, kahit hindi mo sabihin, alam kong hindi ka pa rin masaya dahil si Calix pa rin ang nandyan sa puso mo. Akala ko ba'y tanggap mo nang hindi kayo ang itinadhana para sa isa't isa? Kung talagang tanggap mo na ang lahat, dapat bukas na ang puso mong magmahal ulit. Ma. Ang may papayo ko sa'yo, ha? Subukan mong buksan niyang puso mo kay Todd. Malay natin. Baka siya pala ang nakatakda para sa'yo. Okay, sige. Susubukan ko po. Napaisip ako doon sa sinabi ni Mama. Wala naman siguro masama kung magmamahal uli ako. At sa lahat ng lalaki na nagpakita sa akin ng interes, kay Todd ako kampante. For 10 years, simula nang i-friend zone ako ni Calix, si Todd ang naging kasakasama ko. Minahal niya ako nang walang kapalit. Panahon na siguro para ibalik ko ang lahat ng mga sakripisyo at pag-ibig na binigay niya sa akin. Oh. Hello, Todd? Oh, Jessa. Kumusta? Nasaan ka? Nandito ako sa coffee shop sa mall. Oh, napatawag ka. Wala lang. Iimbitahan lang sana kitang manood ng sine ngayon. Kasi meron akong 2 complimentary ticket dito. Nabigay ng friend ko. Tamang-tama sana para sa ating 2. Oh, sige pa. Teka muna. Ano bang palabas yan? Secret muna. Basta maganda raw yung movie. O ano, sasamahan mo ba ako? Oh, sure. Basta, nandito lang ako sa mall na madalas nating pasyalan. Hihintayin kita dito. Ililibre din kita ng sandamakmak na popcorn. Uy. Para mas enjoy tayo, mami. Adi ka pa naman sa popcorn. Aba, mukhang masaya yan. Okay, see you later, Jessa. Take care, ha? Jessa? Oh, Calix? Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, bilang part of moving on, tinanggal ko na ang anumang communication niya na Calix at Trisha. At kahit na mahal ko si Calix, minabuti kong wag nang makibalita dahil ayokong makigulo pa sa kanilang masayang buhay. Kaya after 10 years, laking gulat ko na muli kami magkikita ng lalaking pasikreto kong minahal ng lubos. Mr. Romantico, malaki ang pinagbago ni Calix. Medyo tumanda ng itsura niya. Namayat din siya ng sobra. At nakita ko sa kanyang mga mata na tila dumaan siya sa isang matinding hirap at pagsubok. Calix? Huwag ka sanang ma-offend, ano? Pero anong nangyari sa'yo? Bakit nagaganyan ang itsura mo? Pasensya na kung naistorbo pa kita. Dumaan lang ako sa mall para pumunta sa grocery. Bibili kasi ako ng gatas ng anak ko eh. Okay. Nirerespeto ko kung ayaw mong sagutin yung tanong ko. Pasensya ka na. Maraming taon din kasi kaming dumaan ni Trisha sa mga matitinding pagsubok. Nandyan yung nawalan ako ng trabaho, nasunog yung bahay, napagbintangan sa isang krimen na hindi ko ginawa, kaya nakulong ako ng ilang taon. Kaya pagpasensya mo na kung pumangit na itsura ko, ha? Oh, I'm sorry. Hindi ko naman kasi akalain. Grabe palang pinagdaanan nyo ni Trisha. 3 naging anak namin. At sa pangangalaga ko naiwan ang mga bata. Naghiwalay na kasi kami ni Trisha. Ano? Oo, nakakalungkot naman. Pasensya ka na.
kung naikwento ko pa sa yung kasawian ko sa buhay. Okay ka lang ba? Bakit parang nanghihina ka? Nakakaya sa'yo pero aaminin ko. Hindi pa ako kumakain simula kagabi eh. Ha? Imbis na unahin kong pambili ng pagkain ko, yung pagkain muna ng mga anak kong unahin ko. Naku, bakit hindi mo sinabi agad? Halika. Pumunta tayo doon sa fast food. Pakakainin kita. Halika, sumama ka sa akin. Salamat, Jessa. Sigurado ka bang okay na sa'yo yung pagkain mo? Huh? Kung kulang pa, order pa ako. Hindi na, okay na ito sa akin. Marami na yung pinili mo. Sige, kumain ka lang na kumain dyan. Buti ka pa. Asenso na sa buhay. Medyo. Nakabili na ako ng sariling lupa. Kotse. General manager na rin ako ng isang company. Sakto lang naman yung kinikita ko para sa aming dalawa ni Mama. Akala ko may katuluyan kayo ni Tad. Magkaibigan pa rin kami hanggang ngayon. Manager na rin siya sa isang casino. Siya yung masasabi ko ngayon na mayaman dahil ang laki ng kinikita niya. Kung ganun pala, secured ka na kung si Tad ang makakatuluyan mo. Sa totoo lang, okay naman siya para sa akin. Nagkataon lang na yung feelings ko para sa kanya for friendship lang. Alam mo, saving grace mo na rin yung hindi tayo nagkatuluyan. Kasi kung ikaw palang napangsawa ko, siguradong mararanasan mo yung hirap na dinanas namin ni Tricia. Pero hindi naman kita iiwan. Siguro hanggang ngayon, magkasama pa rin tayo. Sabay nating haharapin ang problema. Jessa. Siguro pinagtagpo ulit tayo ng tadhana para tulungan ka sa iyong mga problema. Calix, basta lagi mong tatandaan, huwag kang susuko. Palagi lang ako nandirito. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong. Jessa, napapansin ko kanina ka pa walang kibo. Comedy naman yung pinanood natin pelikula kanina. Ay, God. Nakita kami ni Calix kanina sa mall. Hindi ko ini-expect yun. Talaga? Yes. Si Calix? O kumusta na siya? Malaki ang pinagbago niya. Hiwalay na sila ni Tricia. At naghihirap ang buhay ngayon kasama ng 3 niyang mga anak. Kanina bago siya umalis, nag-abot ako ng 5K. Tulong ko sa kanya. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Habang nagkukwento nga siya, kitang-kita ko yung hirap na pinagdadaanan niya. Halos wala silang makain ng mga anak niya. Tapos, nakulong din pala siya kasi napagbintangan sa krimen na hindi naman niya ginawa. Grabing trahedya ang dumating sa kanya. Saan ba siya nakatira ngayon? Nasunog kasi yung bahay nila ni Tricia. Ngayon, ang sabi niya sa akin, nakatira sila ng mga anak niya sa isang squatters area. Bakit? Nangangamba lang ako kasi ngayong nagkita uli kayo ni Calix, sigurado mawawalan naman ako ng papel sa buhay mo. Huwag ka magselos. Hindi ka mahitsapwera. Alam mo naman na mahal kita bilang best friend ko. Sana totoo yan sinasabi mo, Jessa. Mr. Romántico. Dahil sa record niya noon sa NBI at sa mahina niyang pangangatawan. Ay, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano nauwi sa ganung buhay si Calix. Nakatapos naman siya ng pag-aaral at maganda naman ang naging simula ng career niya. Siguro, talagang pinaglalaruan lang siya ng tadhana. Mga anak, di ba sabi ko sa inyo matulog kayo kasi hapon na? Huwag na kayong malikot kasi may bisita tayo.
Maupo ka, Jessa. Pagpasensya mo talaga itong bahay namin, ha? Ay, siya nga pala. Nagdala ako ng mga pagkain para sa inyo ng mga anak mo. At tapos bumili na din ako ng noodles, dilatang sardinas, corned beef, tuna, liver spread. Ang dami niya. Meron din akong binili sa inyong bigas at gatas para sa mga bata. Jessa, maraming salamat. Sa totoo lang, naiiya ako kasi mukhang malaking nagastos mo sa mga yan. Walang kaso sa akin yun, Calix. Ang importante, kain kayong apat. Oh, siya nga pala. May balita ka ba kay Tricia? Kay Tricia? Ang alam ko lang may kinakasama siyang ibang lalaki. Parang ayaw daw akuin ang responsibilidad sa 3 anak namin, kaya iniwan na lamang niya sa akin. Ganun ba? Pero wala na sa akin yun. Oo, mahal ko pa rin ang asawa ko, pero mas importante sa akin ang mga anak ko. Kaya mas inuuna ko munang maghanap buhay kaysa magdamdam sa walayan namin. Hoy, ano ba? Sinabi ko matulog na kayo eh. Pambihira naman kayo. May bisita tayo. Calix, siya nga pala. Kung papayag ka, bala ko sanang dalhin yung mga bata sa kakilala kong nutritionist. Para maging malulusog naman sila. O sige, kung bahala. Pero sa totoo lang, nahihiya na ako sa'yo kasi ang dami mo nang ginawa para sa pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ko makakabayad sa mga kabutihan mo. Huwag mo isipin yun, ko talaga. Ang mahalagang naman sa akin, bumalik na sa normal ang buhay nyo ng mga anak mo. Jessa, hulog ka talaga ng langit sa amin. Tahimik mo naman, Todd. Parang hindi ikaw yung kasama ko ngayon. Alam kong wala akong karapatang magselos. Pero napapansin kong palagi mong kasama si Calix. Huwag ka sana magtampo sa akin kung kinancel ko yung lakad natin ng isang araw. Pina-check up ko lang kasi sa doktor yung 3 anak ni Calix. Kasi malnourished nga. Hindi na biro ang binibigay mo sa kanya. Pasupply mo na nga sila ng pagkain, tapos ikaw pa nagpagamot sa mga anak niya. Ibinili mo pa ng mga bagong damit. Hindi sa kinikustyon ko si Calix, pero Jessa, baka naman pineperahan ka lang niya. No, hindi niya ako pinupuwersa. At lalong hindi siya humiling sa akin. Ako mismo yung nagkusang nagbibigay nun sa kanila. Ikaw, baka may inaasahan kang kapalit mula sa kanya. Kung iniisip mo na kaya ako to ginagawa para matutuhan akong mahalin ni Calix, nagkakamali ka, Todd. Actually, wala na sa isip ko yan. Hindi niya ako makukuhang mahalin. Bakit? Kasi hanggang ngayon, ramdam ko pa rin na mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Ganun ba? Yes. Best friend kita. Pero sana, hayaan mo na ako sa gusto kong gawin. Tanggap ko na hindi kami ni Calix ang para sa isa't isa. Tsaka, di ba sabi mo nun sa akin, importante sa'yo ang kasiyahan ko? Ito yung kasiyahan ko. Ang pagtulong kay Calix at sa mga anak niya. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako mangingialam sa'yo. Pasensya ka na sa akin. Sana, maunawaan mo ko. Nauunawaan kita. Basta kung yan ang desisyon mo, handa akong suportahan. Mr. Romantico. Mr. Romantico, ginawa ko ang lahat para maiangat ang buhay ni Calix at muling makabangon mula sa pagkakasadlak. Tinulungan ko na rin siya na magkaroon ng stable job. Ibinili ko siya ng sariling jeep at ako na ang sumagot sa mga gastusin sa prangkisa at driver's license. Habang namamasada naman si Calix, ang mama ko at ang helper namin na si Linda ang nag-aalaga sa 3 niyang anak. Oo, napapayag kong mama ko dahil na rin sa pakiusap ko sa kanya. Bukod sa close naman sila ni Calix, ganun ko kamahal si Calix, Mr. Romantico. Lahat ginawa ko para mapabuti ang buhay ng aking kaibigan
na lihim ko pa rin minamahal. Tita Nena, maraming salamat po't inaalagaan ninyo ni Aling Lindang 3 kong anak. Walang anuman, Calix. Mababait naman kasi ang mga anak mo. Magalang. At saka, naging mabait ka rin naman sa amin ni Jessa. Kaya masaya akong makatulong sa'yo. Malaki na pong utang na loob ko sa inyo ni Jessa. Hindi bali po. Darating din ang araw na makakabawi rin ako sa inyo. Nako, wag mong intindihin yon. Mag-focus ka sa ibinigay sa iyong kabuhayan ng anak ko. Magsikap ka pa, mag-ipon at paghandaan mo ang kinabukasan ng mga anak mo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin ni Jessa. Calix. Oh. Mahal na mahal ka ni Jessa. Kaya ginagawa niya ang lahat para makatulong sa'yo. Alam ko naman po yun, Tita Nena. Handa siyang magsakripisyo at ibigay ang buhay niya para sa'yo. Sana ay dumating ang panahon na matutunan mo rin siyang mahalin ng higit pa sa kaibigan. Hindi bali ho. Paalagahan ko ang bawat sakripisyong binibigay niya para sa amin ng mga anak ko. Susubukan ko rin po siyang mahalin ng higit pa sa isang kaibigan. Jessa, Ama. bihis na bihis ka. Saan ang lakad mo? Birthday po ngayon ni Calix. Gusto sana niya mag-celebrate kasama ako. Susunduin daw po niya ako ngayon. Ay, ayan na yata si Calix. Ha? Tara, ihatid na kita sa labas. Jessa! Ay, Pasensya ka na ha kung na-late ako ng dating. Medyo naipit ako kanina sa traffic. okay lang yung Calix. Sakto naman yung dating mo eh. Dito na ako sasakay sa likod ng jeep ha. Nasa harapan na kasi yung mga anak mo. Oh. Ingatan mo ang anak ko, Calix. Opo, Tita Nena. Pangako, hindi po kami magpapagabi. Oh, mga anak, huwag malikot. Kumain na kayo. Jessa, pasensya ka na kung dito kita sa fast food ni Libre ha. Itong mga anak ko dito ang gusto nila eh. Okay lang Calix. Naintindihan ko naman ang mga bata. Marami kayong makasama, Tita Jessa. Opo. Talaga? Thank you naman kung ganoon. Mabait ka kasi, kaya gustong-gusto ko nila. Jessa, Bakit? binuksan ko na ulit ang aking puso. Kaya handa na akong magmahal muli. Ay, talaga? Mabuti kung ganon. Sana mahanap mo na ang totoo mong pag-ibig. May palagay akong madali ko lang siyang mahahanap. Sa inyo. Calix. Jessa, nandito ka pala. Tricia? Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, maski si Calix, nagulat sa muling pagkikita nilang mag-asawa. Bagamat aksidente lamang yun, naramdaman ko na tila regalo yun ng tadhana para sa lalaking minamahal ko. Nakita ko sa mga mata ni Calix ang sobrang pangungulila sa kanyang asawa. Yun ang kinatatakot ko dahil nararamdaman ko rin na doon magtatapos ang aking misyon. Tricia, mukhang tinaon talaga ng tadhana na magkita tayo sa araw ng birthday ko. Halika, maupo ka. Kumusta na kayo ng mga anak natin? Eto, tinulungan ako makabangon ni Jessa. Iniligtas din niya ang mga anak natin. Salamat, Jessa. At nandyan ka para tulungan ang mag-aama ko. Walang anuman yun, Tricia. O ikaw, kumusta ka na? Ito, nagsisisi sa ginawa kong pang-iiwan sa aking pamilya. Siguro, tadhana na rin ang gumawa ng paraan para magkita-kita kami. Sa totoo lang, hindi ko talaga ina-expect na makikita ko ang mag-aama ko dito. Di ba may bago kang karelasyon?
Hiniwalayan ko na si Paul, Jessa. Dahil gusto ko bumalik sa aking pamilya. Calix, gusto ko sanang bumalik muli sa buhay ninyo. Matatanggap mo ba ako ulit? Trisha. Pinapangako ko sa inyo, babawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko. Hindi ko na kayo iiwan. Calix, please. Huwag kang mag-alala. Tinatanggap ulit kita sa aming buhay. Yay! Kasama na ulit si Mama. Opo, kasama natin ulit si Mama. Salamat. Salamat sa muli ninyong pagtanggap sa akin. So, bumalik na si Teresa sa pamilya niya. At agad-agad siyang tinanggap uli ni Calix. Ay, gano'n na nga. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap mo sa kanila, mauuwi lang pala yun sa wala kasi agad kanyang nakalimutan. Hindi naman sa nakalimutan ako ni Calix. Binigyan ko lang ng moment yung mag-asawa. Tsaka, mabuti na rin yung nagbalik si Tricia para makapag-focus naman ako sa ibang bagay. Pero anak, hindi ka ba nasasaktan sa nangyari? Medyo. Kasi akala ko talaga magkakaroon na kami ng chance. Pero wala din pala. Pero hindi ako galit kay Tricia sa muli niyang pagbabalik. Karapatan niya yun bilang asawa. At saka, nakita ko ulit na naging masaya si Calix. Kaya okay na rin ako. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako para bigyang muli ng kulay ang buhay mo eh. At saka huwag ka na ring manghinayang sa mga naitulong mo kay Calix, anak. At least, nakatulong tayo sa pamilya niya. Muli siyang nakabangon sa buhay ng dahil sa'yo. Isipin mo na lang na dagdag points yun sa langit. Walang kaso yun para sa akin kasi tumulong naman ako kay Calix ng bukal sa akin kalooban. At hindi ako umaasa na huminang kapalit mula sa kanya. Ah, Tad, jeep ba yun ni Calix? Opo, Tita Nena. Natatanaw ko po na bumababa ng jeep si na Calix at Tricia. Sigurado ako, Jessa, ikaw ang pakay nila. Tara. Calix, Tricia, napasyal kayong dalawa. Jessa, tanggapin mo ang munti namin regalo para sa'yo. Pasasalamat namin ni Calix sa mga magagandang nagawa mo para sa aking mag-ama. Salamat, Tricia. Habang buhay namin tatanawing utang na loob ang mga ginawa mo para sa amin. Walang anuman. Masaya akong makatulong sa inyong dalawa. Siya nga pala. Congratulations. Mukhang nagkabalikan na kayong mag-asawa. Oo, Jessa. Napatawad ko na si Tricia sa mga nagawa niyang kasalanan noon. At nangako naman siya sa amin na babawi siya sa mga pagkukulang niya. Oh, good. Hindi ko nasasayangin ang pangalawang pagkakataong binigay sa akin ng aking asawa. Bilang kanyang may bahay, magiging katuwang na niya ako sa pagtataguyod ng aming pamilya. Wala nang iwan ang mangyayari. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako para sa inyong dalawa. Paano? Alis na kami ni Tricia. Bye, Jessa. Bye, Jessa. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye. Mag-iingat kayong dalawa. Mr. Romantico. Mr. Romantico, pagkatapos noon, hindi na uli kami nagkita ni Calix. Hindi na rin ako naglakas ng loob na kontakin siya o i-message sa social media para makibalita. Hinayaan ko na lamang silang magkaroon ng mapayapang buhay. Pero aaminin ko, nakaramdam uli ako ng lungkot at pangungulila. Buti na lamang at palaging nandyan si Todd para pasiyahin ang aking buhay. Hanggang sa isang araw, niligawan na lamang niya ako. At dahil sa mga pinakita ng efforts para mapasaya ako, nakumbinsi niya ako na sagutin siya ng oo. Naging boyfriend ko si Todd sa pagbabaka sakaling makalimutan ko na ng tuluyan ang
feelings ko para kay Calix. Tita Nena, may ibabalita kami ni Jessa sa inyo. Ano yun? Magandang balita ba yan? Yes, Ma. Kami na po ni Todd. Girlfriend ko na po ang anak niyo. Naku, magandang balita nga yan. Matagal ko nang kinukumbinsi ang anak ko na magmahal ulit. So, kailan na ang kasalan? Ma, sasagot ko lang sa kanya kanina. Pero huwag kayong mag-alala, tita. Darating din po kami dyan. Kumbinsido naman po ako na mauuwi rin kami sa kasalan balang araw. Nako, aabangan ko yan. Tita, boto po ba kayo sa akin na maging son-in-law ninyo? Ay, oo naman. Alam kong mahal na mahal mo ang anak ko at naniniwala akong magiging mabuti kang asawa sa kanya. Ingatan na talaga anong mabuti ang anak ko, ha? Makaaasa po kayo, tita. Hindi ko po kailanman paiiyakin o sasaktan ng anak ninyo. Mamahalin ko po siya ng higit pa sa buhay ko. O mga anak, huwag kayong malikot ha. Aalis tayo para magsimba. Huwag kayong maingay at magulo sa simbahan ha. Hintayin lang natin ang mama nyo. Tricia, ready ka na ba? Malilate na tayo sa misa. Calix, Oh, bakit parang nag-aalala ka? May problema ba? kanina, habang naliligo ako, Oh. may nakapa ako mga bukol sa dibdib ko. Ha? Kinakabahan ako. Baka mamaya, may breast cancer ako. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos natin magsimba, pupunta tayo sa doktor para ma-check up ka. Sige. Pagdasal natin sa Diyos na sana hindi yan cancer. Huwag kang kabahan. Kung ano man yan, pangako, hindi kita iiwan. Sabay nating lalabanan yan. Ano ba yung binabasa mo dyan sa phone mo? Bigla ka naging malungkot, Jessa. Si Calix, nag-message. Na-diagnosed pala si Tricia may breast cancer. Talaga? Naibenta na raw niya yung jeep na binigay ko. Dahil malaki daw yung ginagastos para maipagamot lang daw si Tricia. Ayun, baon na rin daw sila sa utang. Humihingi siya ng tulong sa akin. O anong plano mo? Tutulungan mo uli siya? Siyempre, naaawa kasi ako. Ilang buwan lang yung lumipas simula nung nagkabalikan sila. Heto na naman. May bagong pagsubok na naman silang kinakaharap. Jessa, hindi sa dinidiktahan kita. Pero tanong ko lang, hindi mo na ba matatanggal sa sistema mo si Calix? Habang buhay mo na lang ba siyang tutulungan? Kailangan niya ng tulong ko. At bilang kaibigan, handa ko siyang tulungan. Magtapat ka nga sa akin. Mahal mo pa rin ba si Calix hanggang ngayon? Todd, huwag mo sabihin sa akin, nagsiselos ka. Oh, matuminto ka sa pagmamaneo. Jessa, ayoko man magselos. Pero nararamdaman ko na hindi mo pa naaalis si Calix dyan sa puso mo. Paano ko nasabi? Ako ang boyfriend mo. Pero siya na lang lagi ang laman ng bibig mo. Tapos konting kibot lang, sobra ka nang nag-aalala sa kanya. Tapos kung hindi ko pa alam, palagi kang nagre-react sa mga post ni Calix sa social media. Anong gusto mong isipin ko? Wala ka bang tiwala sa akin? May tiwala ako sa'yo. Kaso, nararamdaman kong mahal mo pa rin si Calix. Jessa, hindi pa ba ako sapat sa'yo? Todd. Alam mong mahal na mahal kita. Buong buhay ko, ibinigay ko na sa'yo. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako manalo-nalo kay Calix. Hanggang ngayon, siya pa rin ang kakumpetensya ko sa'yo. I'm sorry. Huwag ka na magalit o magtampo sa akin. Kung mahal mo pa rin si Calix kesa sa akin, sabihin mo lang. Handa ko naman yung tanggapin. Handa uli akong magparaya para lamang sa ikaliligaya mo.
Mr. Romántico. Mr. Romántico, tulad ng dati, tinulungan ko si Calix sa panibago nilang problemang mag-asawa. Muli akong nagsakripisyo. Gumastos ako ng malaki para maipagamot si Trisha. Ang gusto ko lang naman, gumaling ang asawa ni Calix nang sa ganun, hindi malungkot ang lalaking lihim ko pa rin iniibig. Oo, ganun ako nagpakamartir kay Calix. Minahal ko pa rin siya ng lubos. Kahit wala na akong inaasahang kapalit mula sa kanya. Samantala, nagdesisyon ako makipag-break kay Todd dahil sobrang naguguluhan ang aking damdamin ng mga panahon na yon. Calix, kumusta na si Trisha? Ayun, nasa kwarto namin nagpapahinga. Salamat, Jessa, kasi muli mo akong tinulungan sa problema namin. Pasensya ka na rin kung naistorbo ka pa namin, ha? Wala na kasi akong ibang malapitan bako sa iyo, eh. Naiintindihan ko yon. Basta lakasan mo lang ang loob mo. Alam ko naman, hindi pa babayaan ng Diyos si Trisha. Siya nga pala, buti hindi nagtatampo sa'yo si Tad. Kasi madalas tayong magkasama. Hiwalay na kami. Ha? Nakakalungkot na balita naman yan. Okay naman sana siyang boyfriend. Pero siguro mas mabuti yung magpalamig muna kami. Sorry, Jessa. Mukhang ako pa yatang naging dahilan ng breakup nyo. Wala kang kasalanan. Naghiwalay kami kasi hindi kami magkasundo sa mga pananaw namin sa buhay. Basta wala kang kinalaman dun. Sa totoo lang, kung wala ka, siguro baka matagal na akong sumuko. Kaya nga napakaswerte ko at naging kaibigan kita. Basta, Calix, handa akong gawin ang lahat. Makatulong lamang sa inyong mag-asawa. Jessa, nasaan na si Calix? Lumabas para bumili ng gamot mo. Ano, Trisha? Kumusta na ang iyong pakiramdam? Ito, medyo mahina pa rin. Sana gumaling na ako. Sobra na kasi ako nahihirapan sa sakit ko. Lumaban ka lang. Huwag kang susuko. Kasi yung asawa mo walang balak sumuko sa laban niyo. Handa niyang gawin ang lahat. Gumaling ka lang. Jessa, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi madudugtungan ang buhay ko. Utang ko sa'yo ang lahat. Kaya ko ito ginagawa kasi mahalaga kayo ni Calix sa buhay ko. Pero, sakali mang mawala ako, ihahabilin ko na sa'yo ang asawa ko. Huwag ka magsasawang mahalin si Calix. Oo, Trisha. Pero huwag mong isiping mawawala ka na. Dahil hindi kita mapapantayan sa puso ni Calix. Ikaw lang ang mahal niya. Diyos lamang ang nakakaalam kung hanggang kailan ako tatagal sa piling ni Calix. Basta, Jessa, huwag mong kakalimutan ang habilin ko sa'yo. Sige. Ano man ang mangyari, pinapangako ko, hindi ko kayo iiwan. Mr. Romántico. Dear Mr. Romántico, ako si Jessa ng Calamba, Laguna. Sa pagiging cancer-free ni Trisha, nalampasan ng mag-asawa ang pagsubok na yon sa kanilang buhay. Nakita ko si Calix na nanumbalik ang saya sa kanyang muka, kaya nakaramdam na rin ako ng kaunting ligaya. Kaya inasikaso ko naman ang aking buhay. Mr. Romántico, kahit na break na kami ni Todd, patuloy pa niya siyang dumadalaw sa bahay namin. Oo,
Naging magkaibigan pa rin kami at walang nagbago sa pagiging sweet at caring niya. Naging supportive sa akin. Congratulations! Junior Vice President ka na, Jessa. Thank you, Todd. Pero dapat akong libre sa'yo kasi ako yung na-promote. Treat ko ito. Para regalo ko na yun sa naging success ng iyong career. Success nga sa career ko, pero wala naman akong love life. Wala din. Hindi mo na dapat pinoproblema pa ang love life. Nandito naman ako eh. Available and always waiting. Oh, Todd. Okay lang kung wala pa rin sa isip mo na magpagbalikan sa akin. Hindi naman ako namimilit o nagmamadali eh. At kung hindi mo man ako piliin, ayos lang din. Manhid na ang puso ko sa sakit. Todd. Don't worry. Ayos lang talaga ako. Basta masaya na ako sa anumang relasyon meron tayong dalawa. Ay, siya nga pala. Kumusta na si Calix? Baka nakikibalita ka pa rin sa kanya hanggang ngayon. 5 buwan na akong walang balita sa kanila simula nung maging cancer-free si Tricia. Talaga? Hindi mo man lang siya mini-message sa Facebook? Oo, alam mo namang marunong ako rumispeto ng relasyon. Para ano pa kung mag-message ako o mangumusta sa kanya? Baka makagulo lang ako sa masaya nilang relasyon. Teka nga, bakit mo naman naitanong sa akin si Calix? Wala. Sinusubok lang kita kung may care ka pa rin kay Calix hanggang ngayon. Pero ako nakikibalita kasi ako sa kanila. Hindi maganda ang takbo ng relasyon ngayon ni Calix at Tricia. Oh, talaga? Kanino mo naman nabalitaan yan? Kay Donnie. Di ba close friend yun ni Calix? Ayun. Naikwento sa akin ni Donnie na may trust issues ang mag-asawa. Si Tricia yata parang bumabalik na naman sa dati niyang ugali. Oh, ganun ba? Nakakalungkot naman. Sana magkaayos din silang mag-asawa. Sa wakas, natapos din ang trabaho ko sa office. Mas maraming responsibilidad ang pagiging junior VP. Pero kaya ko naman yung trabaho. Kumusta na kaya si Calix at Tricia? Hello, Calix? Jessa, nakaka-istorbo ba ako sa'yo? Oh, hindi naman. Katatapos lang ng trabaho ko. Pauwi na nga ako eh. O, bakit ka napatawag? Pwede ba tayong magkita ngayong gabi? Ha? Okay, sige. Saan mo gustong magkita tayo? Ikaw, kahit saan mo gusto. Pasensya ka na, pero kailangan ko talaga ng taong makakatulong sa akin. Sa totoo lang, depressed na ako. Gusto ko na subuko. Okay, sige. Iti-text ko sa'yo kung saan tayo magkikita, okay? Hintayin mo ako. Alex. Jessa. Ano bang may tutulong ko sa'yo? Sa totoo lang, nabothered ako dun sa sinabi mong depressed ka at hindi mo na kaya. Kaibigan mo ko. Huwag kang mahiya sa akin. Handa ulit kitang tulungan. Si Tricia, hiwalay na ulit kami. Ha? Sumama siya sa dati niyang lalaki. Oh, hiwalay na kayo? Ang sama ni Tricia. Naging tapat naman ako sa kanya. Ginampanan ko naman ang tungkulin ko bilang asawa niya. Pero ito pa yung ginanti niya sa pagmamahal ko sa kanya. Oh. Sakit talaga ng ganito. Ngayon naiintindihan na kita, Jessa. Okay, sige. Huwag ka na umiyak. Oo, alam ko. Masakit ang dinaranas mo ngayon, pero matatapos din yan. Kaya mo yan. Kalimutan mo na ang asawa mo. Ang isipin mo na lang, hindi si Tricia ang nararapat pong mahalin. Mahal ko pa rin ang asawa ko, kaya ako nagkakaganito. Hindi ko magawang alimutan siya. Baka may pag-asa pa kayo magkabalikan ni Tricia. Sa tingin ko, wala nang pag-asang magkabalikan pa kami. Jessa, tulungan mo ko. Okay, sige. Okay. Huwag ka nang umiyak. Okay, sige. Tutulungan kitang makamove on. Basta,
Lagi mong tatandaan, palagi ako sa iyong tabi. Handang tumulong anumang oras. Mr. Romántico. Muli kong tinulungan si Calix na makapag-move on sa nangyari, Mr. Romantico. Palagi ko ang nire-remind sa kanya na huwag siyang madidepress dahil may 3 pa siyang anak na dapat pagtuunan ng pansin. Samantala, dahil sa madalas naming magkasama ni Calix, ay siya naman pagsiselos ni Todd. Oh, Todd! Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay namin ni Mama? Ba't di ka pumasok sa loob? Iniintay kitang umuwi. Saan ka galing? Si Calix na naman ba ang kasama mo? Ay, naku. Bakit? Hanggang ngayon, mahal na mahal mo pa rin siya. Ano ba meron sa kanya at hindi mo siya makakalimutan? Kailangan niya ng masasandalan, lalo na sa panahong ito. Sa palagay mo, ikaw lang ba ang sagot sa problema niya? O pinagsisiksikan mo lang ang sarili mo sa kanya? Sinesermonan mo ba ako? Jessa naman, gumising ka na dyan sa kahibangan mo kay Calix. Alam mo sa sarili mong hindi ka niya kayang mahalin. Kaya bakit mo pa ipipilit ang sarili mo sa kanya? Bakit ikaw? Pinipilit mo ang sarili mo sa akin kahit na alam mong hindi kita kayang mahalin. Ano ba bang kulang sa mga sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ko sa iyo? Alam mong hindi kaya ibigay ni Calix ang pagmamahal na ibinibigay ko sa iyo ngayon. Sa tuwing iniiwan ka niya, akong nananatili sa tabi mo. At alam mong mananatili akong nakatayo sa tabi mo kahit na hindi mo ko kayang mahalin. Todd! Jessa, pakiusap. Tigilan mo na si Calix. At imulat mo ang mga mata mo sa taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo. Lahat ng gusto mo, lahat ng pangangailangan mo, ibinigay ko sa iyo. Pero ano? Pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa lalaking hindi naman deserving sa pagmamahal mo. Pakiusap. Please. Believe me. Ipakikita at pararamdam ko sa iyo na ako dapat ang minamahal mo ng lubos. Hindi si Calix. Patawarin mo ko, pero hindi ko talaga kaya. Oo, alam kong hindi deserving si Calix sa pagmamahal ko. Pero anong magagawa ko kung siya pa rin yung patuloy na dinidikta ng puso ko? I'm sorry, Todd. Pero hindi kita kayang mahalin. At hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Oh, God, Jessa. Kaya please, tanggapin mo ng katotohanan. Hindi tayo ang nakatakda para sa isa't isa. Pakawalan mo na ako sa iyong puso. Dahil hindi ako deserving na babae para sa'yo. Jessa, bakit parang balisa ka na naman? Ay, iniisip ko lang po si Todd. Mukhang masyado ako naging harsh sa kanya kagabi. Kaya pala nung umuwi ka kagabi, parang mangiyak-ngiyak ka. Nakukonsensya ako kasi mahal na mahal niya ako. Pero hindi ko masuklian yung pagmamahal na yun. Ma, si Calix pa rin ang mahal ko hanggang ngayon. Ay, akala ko ba'y naka-move on ka na sa kanya? Sa totoo lang, nalilito ako sa mga nararamdaman ko. Ang sabi ko nga, tanggap ko nang hindi ako kayang mahalin ni Calix. Pero sa totoo, patuloy pa rin akong umaasa sa kanya. Nasasaktan pa rin ako kapag binabanggit niya na mahal pa rin niya si Tricia. Kahit na ilang beses pa siyang saktan ito. Kung ganun, nag-pretend ka lang? Yes, Ma. Anak, hindi ba masyadong torture na yan sa sarili mo? Kailan ka ba magigising dyan sa kabaliwan mo? Jessa, tama na! Naawa na ako sa'yo! Ma. Sandali, may tumatawag sa cellphone ko. Sasagutin ko lang. Hello? Jessa, si Donnie ito. Pasensya na kung na-istorbo kita pero merong masamang nangyari kay Todd. Ha? Anong nangyari sa kanya? Na-aksidente yung kotseng minamaneho niya. Bumangga sa concrete barrier. Dinala pa siya sa ICU pero kaninang umaga, idineklara siyang patay ng mga doktor. Ano?
Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, nabigla ako at nanlumo sa nangyari kay Todd. Naaksidente siya at namatay ng gabing pinagtapat ko sa kanya na hindi ko siya kayang mahalin kailanman. Sa kanyang pagkamatay, sari-saring realizations ang pumasok sa akin. Una, na-realize ko ang kahalagahan ni Todd sa buhay ko. Pangalawa, may naitatago pa rin pala akong pag-ibig sa kanya. Pangatlo, hindi siya mamamatay kung hindi ko sinaktan ang kalooban niya ng gabing yon. Mr. Romantiko, sobra talaga ako nasaktan sa nangyari. At walang araw at gabi na hindi ako umiyak sa pagkawala ni Todd. Pero buti na lamang at naroon si Calix para samahan ako. Jessa, nailibing na si Todd. Calix, nakukonsensya ako dahil namatay siya ng masamahang loob sa akin. Kasalanan ko kaya siya namatay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nakukonsensya ako. Kahit anong sakripisyo, pagmamahal na binigay niya sa akin, hindi ko siya makuhang mahalin. Alam mo kung bakit? Dahil mahal pa rin kita. Ilang beses kong nasaktan ang kalooban ni Todd kasi hindi kanya mapantayan dito sa puso ko. Tinalikuran ko ang mundong kasama siya kasi gusto kong pumunta sa mundong kasama kita. Jessa. Alam kong hindi ko mapapantayan si Tricia sa puso mo. Pero hindi kanya kayang mahalin. Tulad ng pagmamahal na binigay ko sa'yo. Nung iniwang kanya, ako ang nanatili sa tabi mo para masandaan mo. Nung sinusubo ka ng tadhana, sinong kasama mong nakatayo at lumaban? Ako. Nagsakripisyo ako. Lahat ng kailangan mo, pinunan ko. Ginawa kitang priority. Kahit na alam kong hindi mo ko kailanman magiging priority. Ganon kita kamahal, Calix. Jessa. Huwag mo sabihin sa akin na sa kabila ng lahat ng iyon, hindi mo pa rin ako makuhang mahalin. I'm sorry. Please, don't go. Alam mo, sobra akong masasaktan pag iniwan mo ulit ako. Nakukonsensya ako. Hindi ako dapat na lalaki para sa'yo. Kasi hindi ko pinahalagahan ang pagmamahal mo sa akin. Pero pwede mo namang itama yun. Kung tuturuan mo ang puso mong mahalin ako, hindi naman siguro ako mahirap mahalin. Sinubukan ko namang mahalin ka, Jessa. Kaso, parang hindi talaga uubra. I'm sorry talaga. Please, huwag mo kong iwan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kailangan ko munang mapag-isa. Alex, hihintayin pa rin kita. Dito sa puso ko. Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, mahirap talaga ang sitwasyon mo kung hindi ka mahal ng tao na mahal mo. Kahit ilang sakripisyo pa ang iyong ibigay sa kanya. Kahit siguro buhay mo pa ang ibigay mo. Kung hindi ka talaga niya gusto, mawawalan lang yun ng saysay. Ganun ang naging sitwasyon ko kay Calix. Jessa, anak. Ma? Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kitang umiiyak. Alam kong nasasaktan ka pa rin sa mga nangyari, pero kailangan mo na yung tanggapin. Namimiss ko si Todd. Hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako sa nangyari sa kanya. Namatay siya ng may sama ng loob sa akin. Hindi niya deserve yun. Ganun talaga. Marirealize mo lang ang kahalagahan ng isang tao kapag wala na siya sa'yo. Pero alam ko, nasaan man ngayon si Todd, alam kong napatawad ka na niya. Kahit kailan hindi siya magtatanim ng galit o sama ng loob sa'yo. Mahal na mahal ka niya.
Sa totoo lang, mas mahal ka niya kesa sa sarili niya. Tungkol naman kay Calix, anak. Bakit po, Ma? Hindi kita pinagbabawalang mahalin si Calix. Pero, unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Pahalagahan mo muna ang sarili mo bago ka magpahalaga ng iba. At saka, huwag mong ibigay lahat ng pagmamahal mo sa isang tao. Magtira ka ng para sa'yo. Bakit hindi mo muna hayaang tumayo siya para sa sarili niya? Hindi yung konting kibot lang, nandiyan ka agad sa tabi niya. Huwag mong ibuhos ang lahat. Dumistansya ka muna sa kanya. Nang sa ganoon, ma-realize niya ang tunay mong kahalagahan sa buhay niya. Jessa, sundin mo ang sinasabi ko. Panahon naman para unahin mo ang iyong sarili. Huwag mong ibaon ang sarili mo sa pagkalugmok. Huwag ka mag-alala, anak. Nandito naman ako para gabayan ka. Congratulations, Junior Vice President Jessa Policarpio. Congratulations. Job well done. Congratulations. Well, hindi magiging successful yung project natin kung hindi rin dahil sa talino at abilidad mo bilang general manager. Thanks, Donnie. Pinatunayan mong asset ka ng company. So, saan ang celebration natin? Oh, ikaw, saan ba gusto? Alam ko na. Mamaya sasabihin ko sa iyo kung saan. Pero sa ngayon, may ibabalita ako sa iyo. Good news ba yan? O ano? Tungkol kay Calix. Bakit? Anong meron sa kanya? At saka kumusta na pala siya? 10 years din yung lumipas simula nung huli namin pagkikita. Huwag ka mag-alala. Nasa elementary at high school na ang mga anak niya. Nagtayo rin siya ng sariling negosyo. At alam mo ba, siya pala may-ari ngayon ng Gotolix Food Cart Business Franchise. Talaga? Nalaman ko lang to. Doon sa pinsan niya nakakilala ko. Umasenso na sa buhay ang best friend mo. Ano? Oo nga pala. May asawa na ba siya? Wala. Single dad pa rin siya hanggang ngayon. Oh? Tsaka, biyudo na rin pala siya. What? Patay na si Tricia? Yes. 4 years ago. Nagbalik yung breast cancer niya. Kaya kung tutusin, pwede na ulit mag-asawa si Calix. Siguro sobra siyang nasaktan sa pagkamatay ni Tricia. Mahal na mahal kasi niya yun eh. Siya nga pala. Magkakaroon kami ng tropa reunion this Saturday. Kasama si Calix. Gusto mo bang sumama? Okay, sige. Total, matagal na rin akong walang communication sa kanya. Mr. Romantico. Mr. Romantico, after 10 years, muli ako nakatanggap ng balita tungkol kay Calix. And finally, masaya ako kasi nakabangon na siya sa mga pagsubok na pinagdaanan niya. At talagang umapaw sa kanyang biyaya ng Diyos. Samantala, nakaramdam ako ng konting lungkot nung malaman kong patay na pala si Tricia 4 years ago. For sure, devastated yun sa part ni Calix. Pero feeling ko naman, after 4 years, naka-move on na siya. Samantala, aaminin ko na sa loob ng 10 years, hindi nawala ang pagmamahal ko kay Calix. Pero ginamit ko ang pagmamahal na yun to improve myself. At eto, after 10 years, maraming achievements akong natamo. And I'm so excited na makita ulit si Calix after 10 long years. Yes. Oy, Donnie! Kasama mo pala si Jessa. Calix, si Jessa, oh. Calix, si Jessa. Hi, Calix. Nice to meet you again, Jessa. Masaya ako, nagkita ulit tayong dalawa.
Maganda ka pa rin ha, tulad ng dati. Siya nga pala. Ano na palang dapat kong itawag sa'yo? Don Calixto? Ano? Ang ganda kasi ng pormahan natin ngayon. Ikaw talaga, Jessa. Hindi ka pa rin nagbabago. Well, kahit na nagkakaroon ako ng wrinkles sa noo, ako pa rin yung Jessa na nakilala mo noon. Ano pang ginihita natin? Cheers para sa ating successful reunion. Cheers! Cheers! Jessa, akala ko hindi na tayo magkikita pa. Siguro, kaya pinagtagpo ulit tayo ng tadhana kasi meron tayong misyong dalawa. Ano naman kaya yon? Ewan ko. Pero sigurado ako na merong dahilan ng Diyos kaya tayo nagkita. Siguro nga para may pagpatuloy natin ang ating naputol na pagkakaibigan dati. Baka nga, no? Siya nga pala. Nakikiramay ako sa nangyari kay Tricia. Salamat. Pero matagal na akong nakamove on sa kanya. Dumalaw lang ako sa libing niya dahil na rin sa request ng mga anak ko. Alam mo, Calix, napakasaya ko ngayon kasi nakikita kitang maligaya na at satisfied sa buhay. Maligaya? Yeah. Yes. Pero satisfied? No. May kulang pa sa buhay ko. Ganun ba? Ikaw, Jessa. Ikaw ang kulang sa buhay ko. Anong ibig mo sabihin? Mahal mo pa rin ba ako? Kung sabihin ko sa'yo na, oo, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Jessa, sorry kung hindi ko na-appreciate noon ang pagmamahal at sakripisyo mo para sa akin. Lubos kong pinagsisisihan yun. Lalo na nung araw na umalis ka at hindi na nagpakita sa akin. It made me realize na mahalaga ka sa buhay ko. Kasi mahal kita. For all those years, noon ko lang na-realize na mahal pala kita. Kaya humingi ako ng tawad sa'yo kung ilang beses kong sinaktan ang puso mo. Huwag ka mag-alala. Matagal na kitang napatawan. Ngayong nalaman ko na mahal mo pa rin ako, gusto ko lang na malaman mo na I'm the one who wants to love you more. Alex, totoo ba yung sinasabi mo? Totoo, Jessa. Totoo ang mga sinasabi ko. At handa kong patunayan yun sa'yo ngayon. Jessa. Let me be the one to love you more. Alex, ang tagal kong hinintay ito. 30 years in the making ang pagmamahalan natin. Yes, tama ka. 13 years old ako nung una kitang minahal. Calix, sa wakas, tinupad mo na rin yung matagal ko ng pangarap. Mr. Romántico. Sa wakas, natutuhan na rin akong mahalin ni Calix, Mr. Romántico. This time, ramdam ko na talaga na ako lang ang nag-iisang laman ng kanyang puso. Tumagal pa ng ilang buwan ang aming relasyon hanggang sa magdesisyon na kami na magpakasal. Congratulations, Calix and Jessa. Thank you. Best wishes sa inyong dalawa. Thank you. Maraming salamat, Donnie. Jessa, ano masasabi mo ngayong natupad na ang iyong matagal na pinapangarap? Well, eto, masaya. Kahit na 30 years in the making, kahit na pareho na kaming may edad, hindi pa rin naging huli ang lahat para sa pag-ibigan namin. Biruin nyo, ang dami niyong pinagdaan ng pagsubok. Pero sa huli,
Sa simbahan pa rin ang tuloy ninyo. Alex, Jessa. Ma! Congratulations. Thank you po, Ma. Mami, Nena na po bang tawag ko sa inyo? Oh, syempre naman. Manugang na kita eh. Calix, sinenyasan na ako ng organizer na meron pa pala kayong first dance bilang bride and groom. Oh. Ano daw ang team song ninyo? To To love you more. Oh, Celine Dion. bagay na bagay yan sa inyong dalawa. In spite of all odds, eto, natagpuan nyo pa rin ang pag-ibig sa isa't isa. Yes. To love you more daw. Oh, to love you more. Perfect song sa naging sitwasyon ko noon sa'yo. I love you more. Pero hindi mo yun pansin noon dahil nasa iba yung attention mo. Pero ang mahalaga, tayo pa rin ang nagmahalan sa huli. Ayan. Calix, I am ready to spend my entire life with you. Same here, Jessa. I love you. And I thank you. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa ngayon, magdadalawang taon na kaming kasal. Buntis na rin ako ngayon sa una naming anak, bagamat itinuring ko na rin parang tunay na mga anak ang tatlong chikiting ni Calix. Masaya na kami ngayon sa aming buhay. Bagamat nagkaroon kami ng pagsubok ngayong pandemic, pero nalampasan din namin agad. Mr. Romantico, masasabi kong worth it ang 30 years in the making ng love life namin ni Calix. Dahil masayang-masaya na kami ngayon, kapiling ang bawat isa. Muli, maraming salamat sa pagpili niyo sa aking liham. Lubos na gumagalang, Jessa. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod: Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit Amor, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Maynard Lendicho. Sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Chris Nasenga, sa direksyon ni Chiquit Amor. Mga giliw naming tagisbaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.